Pagdating naman sa pagiging state witness, iba ang requirements na isinasaad ng batas para ang ordinary witness ay maging state witness. Ayon sa Section 10 ng Witness Protection, Security and Benefit Act, may 6 na requirements para maging state witness ang isang ordinary witness. Una, kailangan ng penalty ng krimen kung saan gagamitin ang kanyang testimonya ay grave felony din katulad ng sa Witness Protection Program. Ibig sabihin, dapat may pagkakakulong ng 6 years and 1 day pataas. Pangalawa, kailangan na kailangan talaga ang kanyang testimonya, meaning pwedeng humina o di kaya ay madismiss ang kaso kung hindi titestigo ang witness. Pangatlo, walang ibang direktang ebidensya ang prosecution regarding sa krimen na nangyari. Pang-apat, ang mga mahalagang bahagi ng testimonya ng witness ay pwedeng mapatunayan sa pamamagitan ng ibang ebidensya. Panglima, ang witness ay hindi ang pinaka-guilty, meaning maaaring naging kasangkapan ng witness sa paggawa ng krimen pero hindi siya ang mastermind. At panghuli, ang witness ay hindi pa nasisentensyahan ng krimen na may kinalaman sa moral turpitude.